Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Purihin at pasalamatan natin ng Diyos sa buhay at lakas na mayroon tayo na magagamit natin ngayon sa ating pagbubulay-bulay. Dito po sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Ang atin pong pagbabatayan ngayon ay makikita po natin sa Marcos, pangkat-4, talatang 37 na ganito po ang sinasabi. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Ang pamagat po ng ating pagbubulayan ay pagtatagumpay sa bagyo ng buhay, part 1. Nakaranas na ba kayong sumakay sa bangka? Sa simula ay mapayapa ang inyong paglalakbay. Pagkatapos, pagdating sa laot, biglang humangin ng malakas. Ang mga alon ay naglakihan at halos lumubog ang inyong bangka sa hampas ng alon. Ano ang inyong naramdaman? Excitement ba o sindak? Sobrang pagkatakot marahil.
Pwedeng nagsisigaw ka para humingi ng tulong o kaya yung magdasal sa Diyos para iligtas ka sa pagkalunod na maaaring mangyari. So ang ating pagbubulay ngayon ay may kinalaman din sa alon, sa bangka, at sa bagyo. Pagtatagumpay sa bagyo ng buhay, Part 1. Kahit po tayo ay mga mananampalataya na, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga bagyo ng buhay tulad po ng kabiguan, aksidente, mga pagbagsak sa negosyo, pagkawala ng trabaho, pagkawasak ng relasyon, karamdaman, at kamatayan. Maging ang mga tao po sa Biblia o yung mga kilalang karakter sa Biblia, sa Lumang Tipan at maging sa Bagong Tipan, ay nakaranas din po ng mga iba't ibang mga pagsubok sa buhay kahit na sila ay naging tapat sa Panginoon at sumasamba sa Diyos. Tulad po ni na Abraham, ni Jose, ni Job, si David, si Isaiah, si Daniel. Ganon din sa Bagong Tipan ang mga alagad ni Jesus at maging si Pablo at marami pa pong iba. Sapagkat hindi po natin lubusang maiiwasan ang bagyo ng buhay, so kinakailangan po matutunan natin ang mga aral tungkol sa pagharap at pagtatagumpay sa mga ito. So una, ang bagyo ng buhay ay maaaring dumating sa isang panahong hindi natin inaasahan. Ika nga sa ating verse, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. And that was unexpected. Dahil sila'y mga bihasang mangingisda. Marahil inisip ng mga alagad na madali lamang silang makatatawid o makakalipat sa ibayo. Pero hindi yon ang nangyari. Muntik na silang lumubog. Paano natin paghahandaan ang mga bagyo ng buhay? So, hindi tayo exempted sa mga bagyo ng buhay. Kahit na nga, may kaugnayan na tayo kay Jesus. O si Jesus ay kasama ng mga alagad noong panahong ang bangka ay bayuhin ng malakas na hangin. Dapat nating isaisip na ang mga bagyo ng buhay ang nagpapalakas sa ating spiritual muscles at nagpapadalisay naman sa ating pananampalataya. Ang sabi po sa Santiago, pangkat 1 talatang 2 hanggang 4 ay ganito: Mga kapatid, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ngunit, hayaan ninyong ang pagtitiis ay magkaroon ng kanyang ganap na gawa upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay magiging ganap at lubos na walang kakulangan. So, ikalang bagay, ano ang dapat nating tandaan kung tayo naman ay dumaranas ng mga pagsubok? Narito po ang sagot sa 1 Korinto 10, talatang 13. Una, walang pagsubok na dumating sa iyo maliban sa karaniwang pagsubok sa tao. Ibig sabihin, common lang ito. Sabi nga, ikalawa, ang Diyos ay matapat na hindi kaniya pababayaang masubok ng higit sa makakayanan mo. So, carry natin. Sabi nga ng iba, we can carry yung mga pagsubok na dadating sa atin. And then, number 3, kasabay ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para makaligtas ka nang sa gayon, makayanan mo ang pagsubok. So, yun po ang sagot. Sabi, dapat nating tandaan,
kung tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Alalahanin lang natin ang unang Korinto, pangkat 10, talatang 13. Kaya nga po, di dapat nating ikatakot ang mga bagyo ng buhay. Dahil tulad ng mga alagad, kasama natin si Jesus, kasama natin ang Diyos. Kaya nga nung isang awitin na isinulat po ni Boy Baldomaro at kinanta niya rin. Ito po ay may pamagat na kasama natin ang Diyos. Ganito po yung awit. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusubok. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Yan. Lumaan man tayo sa mga bagyo ng buhay, hindi tayo dapat matakot dahil kasama natin ang Diyos. Ang sabi nga po sa unang Pedro, pangkat 1, talatang 6-7, sabi ito'y dapat ninyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa buhay sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakailain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo Jesus. Yan. So, sinabi din po sa Santiago, pangkat 1, talatang 12, pinagpala ang taong nagtitiis ng pagsubok dahil kapag siya ay nasubok na, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa kanila na umiibig sa Kanya. So, purihin natin ang Panginoon sa pagbubulay na ito na ating ginawa ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Panginoon, bigyan mo po kami ng sapat na lakas upang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Hindi lamang po sa araw na ito, hindi maging sa araw-araw na aming dinaraanan na kami ay gumaganap ng aming mga tungkulin, maging sa aming tahanan o sa aming mga pagtatrabaho o maging sa mga mag-aaral na nasa kanilang mga kaaralan. Ang dalangin po namin kung dumating man ang anumang pagsubok sa kanila, at ito po, Panginoon, ay makakayanan nila dahil kasama ka po nila o kasama ka po namin. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay patuloy na gabayan at samahan po ninyo, lalo na ang aming mga kapatid na patungo pa sa kanilang pinagtatrabahuhan, ang mga kabataan o mga bata na magsisipag-aral, samahan po ninyo sila, na sila po ay bigyan po ninyo ng sapat na katalinuhan para kanila pong maunawaan ang kanilang mga pinag-aaralan. Maging ang mga may bahay po na nasa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga ginagawa sa kanilang mga tahanan, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng kagalakan habang ginagawa nila ang mga gawaing bahay. Huwag po nilang ikabagot ang mga gawaing ito, kundi sa bawat sandali na sila ay gumagawa, pasalamat ang kanilang iukol para sa iyo. Dahil kasama ka namin po, Panginoon, ano man ang aming mga ginagawa. Panginoon, pinabalik po namin ang lahat ng mga pagpupuri at lahat ng pagpapasalamat sa amin pong Panginoong Jesus na mga pangyarihan sa lahat at sa Diyos Ama na
namin na nasa langit. Po ang aming dalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpuri at pasasalamat sa ating Diyos na dakila para po sa ginawa nating pagbubulay ngayong umaga. Salamat po sa inyong pagsama sa akin sa pagbubulay ngayon. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod hanggang sa muli po nating pagbubulay.